Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng Liham Kasaysayan na ipinadala ni Mia dito sa ating dulang Love and Memories. Marami ang hindi natapos ng pinalitan ko. Pero hindi ako napagod dahil tinutulungan ako ng kaibigan ko sa otas ni Roy at dinagdagan ang sweldo niya. Kaya masaya ang kaibigan ko. Nagsabi rin na gusto niyang dumalaw sa bahay namin at makilala ang mga magulang ko. Kaya minsan na pumunta sa aming lugar ay nasiraan na ang kanyang kotse. Kaya dumaan sa bahay namin para makausap at makilala ang ating mga magulang. May dumating na istorbo. Kung kailan oras na ng pagtulog Manay, huwag ka nang magsalita dyan. Mamaya marinig ka din nakakahiya. Narinig naman natin na dumaan siya rito dahil nasiraan ang kulsi niya. Nagkakainis. Gusto ko nang matulog doon sa terasa dahil mainit dito sa loob. Pero dumating pang taong yan. Naantok na ako Ay, nako, Ipang. Huwag ka na nga magreklamo. Dahil ang bus naman ni Mia ang dumating. Hindi ba sinabi niya na gusto tayong makilala kaya siya pumunta dito? Nagkwandong. Gusto tayong makilala dahil kursonada niya si Mia. Pero wala akong tiwala dyan dahil may kaya sa buhay. O di lulukuhin lamang niya si Mia. Kaya pagsasabihan ko ang anak natin na huwag siyang paligawan sa lalaking yan. Ano, ikaw talaga hindi mo pa naisip? Pag hindi pumayag na paligawan niyang anak mo, baka tanggalin niyan sa trabaho. Oo nga no. Oh. Sana hindi siya magtagal dito dahil inaantok na talaga ako. Tama na yan. At ako rin inaantok na Ikaw naman ang gusto mo sa akin Di matulog ka lang dyan. Nako. Ano kaya kung sabihin ko kay Mia na doon ako matutulog sa terasa para umalis na yung bus niya? Hoy, huwag mo gagawin yan. Kailangan na respetuhin mo siya para respetuhin din niya yung anak natin. Nay! Itay! Lumabas muna kayo dyan. Nandito ang boss ko at gusto niya kayong makilala. Ayan lumabas muna tayo sandali para matapos na ito. At makilala natin ang pagkatao ng boss niya. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Oh, inay, parang galit yata kayo kanina. Buta't hindi niya nahalata. Nahiya pa raw sa inyo at naka-istorbo sa inyo Mabuti kung gano'n. Para respetuhin ka niya. Hindi siya mananamantala sa pagkakataon na isinasama ka niya. Hindi pa naman po, inay. Oh, hito. Tignan ninyo ang dalang pasalubong ng boss ko. Para yato sa isang buwan na pagkain natin Apa, alam ko na yan. Siguro, suhol niya yan sa amin para hindi kami kumontra kung liligawan ka niya. Inay, ano ba sa palagay ninyo ang kanyang pagkatao? Pwede ba siyang pagtiwalaan? Oo, Mia. Pero dapat ka pa rin mag-ingat sa kanya. Baka may kapalit ang mga pasalubong na yan. Huwag mong ipagkatiwala ang sarili mo hanggat hindi ka pa niya pinapakasalan. Tandaan mo yan, Mia. Opo, inay. Hayaan po ninyo.
Lahat ng mabili niyo sa akin ay hindi ko kakalimutan. Siyempre naman anak. Pag naisahan ka ng boss mo, ikaw ang kawawa na maghahabol sa kanya. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Salamat sa paghatid mo sa akin at paglibre na kumain sa labas. Ako nga ang dapat na magpasalamat dahil pumayag ka sa nyaya ko na kasama kong kumain. Mia, Ron, bitiwan mong kamay ko. huwag ka sanang magalit. Gusto ko lang malaman mo na ako yung umiibig sa'yo. Sana maniwala ka sa akin. Ron, bakit ako pa? Hindi ako nababagay sa'yo dahil empleyada mo lang po. Tsaka mahirap ang buhay namin. Huwag mo nang isipin yan. Basta ang alam ko, mahal na mahal kita, Mia. Ron, wag. Tama na. Pakiusap. Wag mong gawin sa akin yan. Ha? Sorry, Mia. Di ko lang mapigilan ang sarili ko dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Patawarin mo ako. Hindi na yun mauulit. Mano po, inay? Kaawaan ka ng Diyos. Ginabi ka na naman at inihatid ka na naman ng bus mo dito. Saan ba kayo galing? May meeting po sila ng kanyang kasosyo. Kaya isinama niya ako sa kanyang pagdalo sa meeting na yun at may kainan. At siyempre, nagkwentuhan ng konti. Ganun ba? Akala ko ay niyaya kanyang mamasyal uli. Hindi pala. Siya nga pala, may gusto akong malaman sa'yo at gusto ko sabihin mo ang totoo. Ha? Ano po yun, inay? Sige, sabihin niyo. At kung totoo, ay aaminin ko. Anak, nakikita ko na lagi kanyang inihatid. Ang ibig sabihin ay nanliligaw na siya sa'yo. Ang totoo po, inay, ay nagtapat na siya ng pag-ibig sa akin. Pero, hindi ko po siya sinasagot. Wala pa kaming relasyon. Mabuti naman at inamin mo. Pero huwag kang sasama sa kanya na nag-isa ha. Mahirap na. Baka samantalahin niya. Ha? Bakit po, inay? Ano ba ang tingin ninyo sa boss ko? Hindi siya pwedeng pagtiwalaan? Yun na nga eh. Lagi kanyang niyayaya na mag-isa. Baka kumukuha ng pagkakataon na kunin ang pagkababae mo. Kaya umiwas ka, anak. Dahil hindi siya kontento sa iisang babae. Dahil kaya niyang gamitin ang pera niya para patulan siya. Hayaan ninyo, inay. Ako po ay mag-iingat. At hindi niya ako maisahan kung may balak siya sa akin. Bes, nandyan na ba si sir? Baka makita niya tayo na nag-uusap. Kaya nga nilapitan kita kasi wala pa siya dun sa opisina niya. O bakit? May sasabihin ka ba sa akin? Oo, Bes. Alam mo, nagtapat na si sir sa akin. Kaya kinakabahan ako. Kung yayain akong kumain sa labas at ihatid sa bahay namin. Eh bakit naman? Basta hindi ka niya yayain sa biglang liko, di walang problema. Alam mo, ang bilis ni sir. Akalain mo bang nagtapat lang siya ng pag-ibig, tapos niyakap at hinalikan niya ako kaagad? Ano? Pambihira naman si sir.
hindi na hinintay na sagutin mo siya. Eh baka nahalata niya na may pagtingin ka sa kanya. Hindi naman eh. Lagi akong umiiwas na madikit sa kanya. Kaya hindi niya masabi na may gusto rin ako sa kanya. Naku, Bes, kailangan na dubli ingat ka ngayon. Lalo na, nagtapat na siya ng pag-ibig dahil mamadaliin ka na sagutin mo siya gaya ng ginawa sa mga niligawan niya noon. Ano? Bakit mo ko pinatawag dito sa opisina mo? Ano bang ipapagawa mo sa akin? Pasensya ka na, Mia. Kahit dito sa opisina ay kausapin kita. Hindi kasi ako mapakali at di makatulong. Dahil sa pag-iisip ko sa'yo. Sana maunawaan mo ako. Ano bang pag-uusapan natin? Sabihin mo na, para hindi mag-isip ng masama ang mga kasamaan kong marites. Ang gusto ko ay pag-usapan na natin ang tungkol sa ating dalawa. Sana ay gusto ko nang malaman kung anong kalagayan ko dyan sa puso mo. Ron, hindi ba ako sigurado sa nararamdaman ko? Baka paghanga lang ito dahil sikat ka na negosyante. At saka baka lukuhin mo lang ako dahil sa mahirap lang kami. Talagang mahal kita. At hindi mangyayari ang iniisip mo na lolokohin kita. Anong gusto mong patunay? Sige, magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Sagutin mo lang ako. Ha? Ron, bigyan mo pa ako ng sapat na panahon para mag-isip sa sinasabi mo. Inuuna ko muna ang para sa pamumuhay namin ng aking pamilya. At saka, hindi pa ako handa na mag-asawa. Sige, lalabas na ako. Baka kung ano pang isipin ng mga marites dito. Bes, anong pinag-usapan ninyong dalawa ni Sir sa loob? Ano bang problema, ha? Wala naman. Basta sinabi niya na kailangan kong tapusin na ayusin ang mga files para malaman niya kung may kulang. Ganun ba? Akala ko kasi may pupuntahan na naman kayong okasyon pero hindi ako kasama. Bakit? Ano bang sinabi ni Sir? Hindi siya masaya kung may iba kayong kasama, hindi ba? Ano ka ba naman? Walang sinasabi si Sir na ganyan. Naku, nagtatampo ka na. Hayaan mo. Pag may lakad kami, sabihin ko na isama ka namin. Talaga ha? Sahan ko yan. Dahil matagal nang hindi mo ako na isasama sa mga pinupuntahan ninyo. Ang gusto ko, kasama kita. Pero wala eh. Wala na ako sa inyo. Huwag mong sabihin yan, Bes. Ikaw ang tumulong sa akin para magkaroon ako ng trabaho. Kaya importante ka sa akin. Mag-ingat ka, Bes, ha? Dahil ikaw ang binabantayan ng mga marites. Ang alam nila, dumidikit ka kay Sir para guminhawa ang iyong buhay. Ano? Kung malapit sa akin si Sir, ganyan nang iisipin nila. Di ako mukhang pera, no? Wala silang nakikita na pinabibili ko kay Sir. Kaya nga, sinasabihan lang kita para umiwas ka kay Sir. Alam mo, inggit sa yung iba nating kasama dito dahil hindi sila naililibre ni Sir at hindi rin na isasama sa mga okasyon na tulad mo. Sana sabihin nila kay Sir para ilibre din sila at hindi yung kung ano-anong sinasabi nila para siraan lang ako. I'll be with you for the rest of my life, from the border
Ipang, may sasabihin ako tungkol sa bus ni Mia. At sana, huwag nang magpakipot si Mia. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kung nanliligaw siya kay Mia, ay sagutin niya agad, ganun ba? Oo, para hindi na maghanap ng iba. Bay, siyempre, alam nila na may kaya sa buhay. At kung magpapakasal sila ng boss niya, bay, pati tayo ay giginhawa ang buhay. Ay, naku naman, Andog. Huwag mong madaliin ang bagay na yan. Anong malay mo? Baka wala pang nadarama na pag-ibig ang anak natin. Huwag mo namang madaliin yung anak natin tungkol dyan. Kung talagang nakikita niya na tunay ang pagmamahal na nakikita niya sa kanyang boss, bakit hindi? Hindi na niya pahihirapan siguro sa trabaho si Mia. Ay, sinasabi ko na nga ba eh. Gusto mo ring makinabang sa ginhawa na maibibigay ng boss ni Mia. Nako, praktikal na ngayon ang buhay, pa. Kung may pagkakataong guminhawang buhay mo, bakit hindi? Abay, samantalin na natin para matigil na yung mga marites dito sa ating lugar. Ay, nako. Nakikialam sila sa buhay natin na may kaya ang nanliligaw kay Mia at naiinggit sila. O di, humanap din ang anak nila ng gaya ng boss ni Mia. Bakit, Ron? Kaninong bahay itong pinunta natin? Sino bang pupuntahan natin dito? May kukunin lang ako sandali. Kaya bumaba tayo muna. Huwag kang matakot. May kasambahay kami dyan. Ito ay bahay namin. Nandyan ba ang mga magulang mo? Nahiya pa akong humarap sa kanila eh. Wala sila dyan. Nasa Maynila sila. Dahil may negosyo pa kaming binabantayan nila doon. Halika na. Doon na tayo sa loob. Dahil gabi pa naman. Hindi pwede na iwanan kita dito. Basta ha, sandali lang tayo. Baka hinahanap na ako ng aking mga magulang. Oo, Mia. Kaya halika na doon sa loob. Tapos ay saka kita ihahatid. Ron, parang walang tao dyan sa bahay ninyo ah. Natutulog na ba ang mga kasama mo dyan? Kung Mia, may bahay na tutulugan sila doon sa likod ng bahay. Kaya halika mo na sandali. Kunin ko lang yung sinasabi ko sa iyo. Sige na nga. Bakit mo isinarado ang pinto? Parang natatakot ako, Ron. Sige, hayaan mong yakapin kita para mawalang takot mo. Ron, ano bang ginagawa mo? Bitiwan mo ko. Mia, pagbigyan mo ako. Dahil hindi kita pababayaan. Ron! Sabik na ako sa iyo. Ron, huwag! Huwag mong gawin sa akin ito. Ano ba itong nararamdaman ko? Nag-iinit na rin ang buong katawan ko. Bahala na. Ron! Mia. Tuluyan na nga kayang makuha ni Ronnie ang pagkababae ni Mia. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Mia dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina
Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilabatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.